before we go to our life lesson, let's play a game. Okay po ba? Let's play a game. And kung magpe-play po tayo ng game, I want all of you to participate. Okay po ba yon? So, ito po ang game na lalaroin natin. Describe or hindi describe the picture, kung ano ang first impression, anong unang pumasok sa isip mo pag nakita mo yung picture. Okay po ba yon? Bawal pong mahiyain. Okay lang po ba? So, start po tayo. Pag nakita mo tong picture na to, anong unang lumalabas sa isip mo? Jollibee, pangalan. Fast food, ano pa po? Gastos. Ano ang sikat sa Jollibee? Chicken Joy. Wow, nanalo. Ano pa po? Ano pa po? Pag bida-bida. Bida ang saya. Wow. Pag sinabing Chicken Joy at kinain mo, ano po yung karakter nung chicken na yon? Crunchy, ano pa? Juicylicious, yan. At may isa pang favorite na food. Tayo, ano daw po yon? Spaghetti? Ano po ang kilalang pagkain sa Jollibee na isa pa? Yum Burger, yan. Nagugutom na ang lahat. At hindi lang yan, pag nakita mo ang Shopee, anong unang pumapasok sa'yo? Order, grabe naman. Pay later. Utang na naman. Ano pa daw po? Puno na ba ang mga cart nyo? Add to cart. Or baka dahil daw po dito, uy, ready na. Sale. Paano po kaya pag ito? Pang Netflix, ano po unang pumapasa inyo? Movie. Ito po ba pag Netflix? Chill. Movie marathon. At ano daw po? Gastos na naman. At hindi lang yan, pag ito ang nakita mo, do you know him? Manny Pacquiao. Ano ang masasabi mo kagad pag nakita mo si Manny Pacquiao? Boxer, boxing. Siya po ay pambansang kamao. At hindi lang pambansang kamao, ay ayaw nyo. Nalungkot na. Senator. Oo, ito naman, baka 8th Division World Champion. Tama po ba? Siya lang gumawa niyan. O ito kaya? Yan. Ano po ang una po ba sa isip nyo? Ano po? Batang Quiapo, Tanggol. Ano po ba ang Tanggol? Batang Quiapo. Yan. Siya po ay direktor. At hindi lang direktor, syempre, lalalim tayo. Okay lang po ba lumalim tayo? May first impression tayo eh. Lalalim tayo. Paano pag ito? Uy, gabi yung music, no, Teacher Kat? Nalungkot din eh. Pag Meralco, yan po ay electricity. Tama naman. Pag walang Meralco, ito ay mainit. At ito ang pinaka-trending sa lahat. Ano po yon? Mataas ang bill. Sino pong tumaas ang bill? Tumaas ang bill. Pwede pa po akong lumalim? Lalalim pa ako. Kung ito kaya, kung ito, ano po ang unang papasok sa isip nyo? Maleta. Hindi ba pwedeng congressman muna? Congressman. Ay, nako. Siya daw po ay maleta. Maleta. At ano daw po? Flood control. Pag yan ang nakita mo, flood control. Nakakainis, di po ba? Nakakainis. Kung ito po kaya, ano pong madalas? Ano pong minarinig ako eh? Friends. Friend request. Tama po ba? Papasok. Ano pa daw po? Madami daw keyboard warrior and trolls sa panahon na to. Tama po ba? Madami daw fake news sa panahon na to. At hindi lang yan, kayo po ba ay merong good profile picture? Ay walang umano? Ayaw niyo po sa mukha niyo? Pastor, bakit ba tayo naglalaro ngayon? At bakit ba natin pinag-uusapan to? Naniniwala po ba kayo dito? We live in a generation obsessed with image.
Sa panahon po na to ay aesthetics. Kung naririnig niyo po yon, good looks, ano pa po, modern house, good car, gusto natin yon. Gusto natin maganda sa paningin. Tama po ba? Kayo po ba? Tingnan mo nga katabi mo kung maganda sa paningin. Ay, maganda ba sa paningin? Alam niyo po, the world teaches us to protect your image. Tinuturuan tayo na protektahan natin ang image natin. Kapag tinanong ka kanina, ano sagot mo? Pag kamusta ka, ano sagot mo? Okay lang. Pinoprotektahan mo ang image mo. Tama po ba? And one time, I have a story lang po to tell you. One time ako po, pag nandoon, pag morning, nakikipagkamayan ako pag may pumapasok na tao. Madalas, kapag tinanong mo, nag-hi ka, nag-good morning ka, at tinanong mo, kamusta ka, ano lagi sagot ng tao? Okay lang. At meron po sa punto na to na biglang may lumapit po na babae, tinanong siya ng isang marshal natin, sabi niya, kamusta ka? Alam niyo po ano sagot niya? Hindi ako okay. Wow! Sobrang honest. At alam niyo po, nagtataka ako, bakit? Madalas ang tao po protektahan niyang image niya. Tama po ba? Pero nung nalaman ko yung reason behind that, nalaman ko na meron pala siyang cancer. At hindi okay. Tama po ba? Hindi okay. Madalas gusto natin protektahan ng image natin. We want to build our platform kasi ito na ang social media culture. Gusto natin successful tayo. Gusto natin okay yung position natin, okay yung profession natin. Gusto natin maganda tayo. Tama po ba? Image. At hindi lang yan, gusto minsan maging viral. Pag sinabing viral, either good or bad. Pag nakipag-away ka sa labas, viral ka. Ang tanong kapatid, saan ka kaya magiging viral? Sa maganda o sa masama? Saan kaya? Alam niyo po, image is what people see online. Mukhang okay naman. Okay naman siya. Mukha namang walang sakit. Yun lang yung nakikita. Tama po ba? The exterior, the facade. May kita mo, okay naman. Pero may isa pa palang word. Ano daw po yung isang word? Reputation. Reputation is who you really are when nobody is watching. Pwede ko ba tanongin to? Sino ka kapag walang tumitingin sa'yo? Sino ka? Kapag wala ka sa simbahan, sino ka? Kapag umattend ka dito, tama po ba pag a-attend ka, napakabait natin, ngingiti ka. Kailangan maayos tayo. Pero paglabas ng simbahan, sino tayo? Sino po kaya tayo? So today, we will talk about, gusto niyo po ba to? Good reputation. Ano ba ang good reputation? Pinag-uusapan natin kanina, pag nag-describe tayo ng picture, alam natin, kapag Jollibee, Chicken Joy. Alam natin na may brand. Alam natin na alam niyo po, meron siyang title agad. Alam natin na binibigyan na kagad ng branding kung sino siya. Tayo kaya mga kapatid, ano ang branding mo? Ano ang branding mo? Ano talaga tayo? Alam niyo po, a good reputation is not built by filters, followers, or fame. Hindi porket sikat, kailangan mo na sundin. Tama po ba? Hindi porket sikat, tama siya. Hindi totoo yun. Saan babagsak ang lahat, kapatid? Saan ba yung reputation? Punta natin. Good reputation, it means, good reputation is the collection of, ano daw po? Opinions, perceptions, and ano daw po? Judgments other people hold about kung ano ang nakikitang ng mga tao, yung perspective nila sa'yo. Pag tinignan ka ng tao ngayon, si Pastor Vernon, sino ba siya? Ay, masungit yan. Ay, ganito yan. Yung perception. Pastor, kailangan po ba yun? Kailangan ba yun? Tuloy muna po tayo. So we need to build a good reputation. To build a good reputation, you need to have, so pag-uusapan lang po natin sa Ecclesiastes 7,
Yung chapter lang po na verses 1 to 14, yun lang pag-uusapan natin. And alam niyo po, sa verse 1, ito kagad ang sinabi. You need to have a good name. You need to have a good name. Tanungin mo nga yung pangalan ng katabi mo. Kilala niyo po ba sila? Ano yung good name? Sinong kilala? May kakilala ka ang pangalan Moises. Ang pangalan Peter. Ang pangalan David. Ang pangalan Simon, Joseph, Abraham, Isaac. Napaka-biblical. Tama po ba? Good name. Tama po ba? Pero paano pag ganito? Ayan si Moises. Oo, magnanakaw yan. Good name. Okay lang po ba sa inyo yun? Ay si Peter, ayan, babaero yan. Ay si Delilah, ay mistress yan. Ay pambihira. Good name po ba yun? Ito ba ang tinutukoy ng Bible? Alam niyo po, kidding, muna po ako, may kwento lang ako ngayon this week. May nakausap po akong tatay, at nag-uusap kami dahil kababata niya si pastor. At nung nagkwekwentuhan kaming dalawa, sabi niya, alam mo ba ang tawag anong pangalan ng tatay mo sa admiral? Alam mo ang pangalan niya sa admiral ay Titeng. Ay, bakit Titeng? Hindi, kasi Tingteng. Payat. Ay, ganun po pala. Hindi, magtanong ka pa sa tatay mo. Meron pa isa, Burog. Hulaan niyo po bakit Burog. Alam niyo po yung burog? Yung wasak-wasak po yung burog-burog. Barag-barag. Bakit po burog? Burog yung mukha-mukha eh. Burog-burog. Ang bira, ang gaganda. Meron pa, ang pangalan niya ay Constantino. Wow, ganda. Constantino. Alam niyo ano pong palayaw? Daga. Ang ganda ng pangalan, ginawang daga. Good name. Ano pa isa? May isa pa po eh. May tinawag silang polio. Hulaan niyo po bakit polio? May polio. Kaya po ganon. So sabi ko, pambihira, ito ba ang good name? Kung iisipin ko, ito kaya ang good name? Ano sabi sa Bible? In Ecclesiastes 7 verse 1, tingnan niyo po, a good name is better than a fine perfume or expensive perfume. Pag gusto mo, di ba, Gucci ang perfume mo, gusto mo mababango, gusto mo, yung the best, tama po ba? Pero ito ang katotohanan sa fine perfume, ito po yan, a fine perfume smells, ano daw po? Pag pinabango mo yan, kahit halagang 20,000, 50,000, 10,000, hindi yan maglalast long. Mawawala lang din yan. Tama po ba? Pag spray mo yan, bukas, amoy ano na po yan? Amoy pawis, amoy panis. At ano ba ang sinasabi ng Bible dito? Brothers and sisters, pakinggan niyo po ako. Bakit kino-compare ng Bible ang good name sa fine perfume? Bakit kaya? Kasi ito daw po yan. Minsan tumitingin tayo sa appearance. Ang kapugian, kapatid, ay panandalian lang. Pag tumanda ka, mawawala yan. Appearance will fade. Kung yan ang hinahabol mo, pastor, kailangan pogi ako, dapat macho ako ngayon, dapat good looking ako. Appearance will fade. At hindi lang yan dapat ang hinahabol mo, ano pa daw dyan sabi? Baka yan ang hinahabol mo, wealth. Expensive perfume. Pag expensive, napakamahal. So wealth, masama po ba to? Masama ba? Gaano ka ka-sure na after 5 years, mayaman ka pa din? Walang makakapagsabi, tama po ba? Alam niyo po, wealth will run out. Masasayang din yan. Mauubos din yan. At hindi lang daw po wealth, yung fame. Gusto mo maging sikat ngayon, susunod na makalawa, laos ka na. Bakit? It will die down. Ito po ba ang gusto ng Bible sa atin, mga kapatid? Ito ba talaga? Ang sabi sa Bible in Proverbs 32 verse 1, a good name is more desirable than great riches. Mas mayaman ka daw kapag may good name ka, hindi dahil may wealth ka, hindi dahil may position ka, kapatid. At ano ba yung good name? Good name means credibility. Sa panahon ngayon, gusto natin, binavouch natin. Tama po ba? Kasi madaming scammer. Madaming peke. Tama po ba? So, people will vouch
for you, na totoong tao yan, totoong Kristiyano yan. Credibility, tama po ba? At hindi lang credibility, kapatid, ito ang pinakamalala. Integrity. Ano ang ginagawa mo kapag walang tumitingin sa'yo? Patuloy ka pa din ba sa Diyos kahit walang tumitingin sa'yo? Integrity. At hindi lang po integrity, trustworthiness. Katiwa-tiwala ka pa ba? At hindi lang yon, ito pa, consistency. Pastor, bakit consistency? Minsan, hype lang. Ngayon, excited ka. Ngayon, okay ka. Pero sa susunod na panahon, mawawala din yan. So, ito po pala ang good name. Papapiliin kita, kapatid. Ano mas pipiliin mo? Wealth, fame, appearance, or this? Anong pipiliin mo? Alam niyo po, kahit hindi ka mayaman, pero meron ka nitong apat na to, madaming susunod sa'yo. Tama po ba? Hahanapin ka ng tao. Bakit? May integrity ka. May credibility ka. Katiwa-tiwala ka, kapatid. Alam niyo po, many people spend years building their image but destroy their reputation in one wrong decision. Bibigyan ko lang po kayong example. May friend ka, sobrang friend mo, biglang nangutang. Friend, pautang naman. Best friend mo pautang naman. Babayaran ko susunod na makalawa. At dumating na susunod na makalawa, anong ginawa ni friend mo? Hindi nagbayad, nagtago, sabi. Tanong ko po sa inyo, magtitiwala ka pa ba? Aba-block mo na. Grabe, sinagot ka agad, block na kagad. Magtitiwala ka pa ba? Tama po ba, lalagyan nyo ng limit? Pero kung trustworthy yung tao na yon, alam nyo po, magpapahiram ka. Bakit? Ibabalik din naman eh. At ano po yon? Dahil gusto niya, meron siyang good name. So napakahalaga ng good name. Alam niyo po, image may impress people. Si pastor, ay, pambira, ang pogi niyan. Kahit hindi naman, di ba? Impress people. But here's the thing, but good reputation pleases God. So, mamimili ka lang, kapatid, sino ang ipiplease mo? Tao o ang Diyos? Sa buhay mo ngayon, sino ang piniplease mo? Tao o Diyos? Kapag tinignan ka ngayon ni Lord, natutuwa ba si Lord sa'yo? Pag tinignan tayo ng Diyos, matutuwa kaya si Lord sa akin? Good name. Alam niyo po, to build a good reputation, you need to have, ano daw po yung number 1? Good name. Napakadali. And second is, wisdom. What is wisdom? Ano po ba ang wisdom? Knowledge plus action equals wisdom. And wisdom, saan nyo po makukuha yung wisdom? It comes from the Lord. Hindi mo ito makukuha sa sarili mo lang. Ang wisdom ay galing kay Lord. So you need to have wisdom in your life. Sabi dito, a wise person thinks a lot about... Pakinggan nyo po ako, huwag po kayo matutulog. Basahin nyo po. Tingnan nyo po a wise person, kung matalino ka, sabi diyan, thinks a lot about death. Pinag-uusapan niyo po ba ang death? Ayaw natin yun. Tingnan mo, for example, bibigyan ko example, kailan ka mamamatay, kapatid? Gusto niyo po bang pag-usapan yon? Nobody knows. Only God knows. Tama po ba? Pero pag tinanong ko po sa inyo, gusto niyo po bang pag-usapan ng kamatayan? Wala. Walang may gusto. Pero tingnan niyo po to, ito ang wisdom dito. While a fool thinks only having a good time. Gusto ko, masaya ko, gusto ko, nagagawa ko yung gusto ko, good time. Tumuntaan ko muna dito. Does wisdom mean we should always be sad? Ito ba ang gusto ng Diyos na ang wisdom kailangan malungkot ka, kapatid? Anong meaning nito? Ito pala ang meaning niyan. Wise people are willing to learn from difficult realities, mga kapatid. Sino dito may problema malaki? Wala kayong problema? Thank you, Lord. Wala po kayong problema? Ako lang may problema? Sino may problema? Kapatid, ito sasabihin ko. Mapagtatagumpayan mo yan. At kaya mo yan, bakit kasama mo si Lord?
At bakit ko muna? Sige po, palakpakan natin si Lord. Ito po ang wise people at I believe sa COGLP, ang mga members ng COGLP ay wise. Amen po ba? Alam niyo po, may napanood lang ako, yung Evan Almighty. Alam niyo po yun, yung parody ng kay Moses. At si Morgan Freeman, may sinabi siya na nag-struck sa akin. At ito yung sinabi niya, if they prayed for courage, does God give them courage? Kapag nanalangin ka, kapatid, na Lord, patatagin mo ko, bigla ka bang patatatagin ng Diyos? Biglaan ba? Matatag na ako. Or ito ang sabi niya dito, or does He give them opportunities to be courageous? Gusto ni Lord na ma-experience mo, learning experience, yung sitwasyon na pangit, difficult, problematic, para maging courageous ka. Para maging strong ka. Amen po ba? Na kapag na-experience mo ulit yung problema na yon, kakayanin mo na. Kasi courageous na eh. So sabi ko, ito ay funny, comedy, pero may mapupulot ka palang aral. Alam niyo po, ito yung death. Pag-usapan natin yung sinasabing death. I will explain it to you. Sabi, the death represents moments of pain, reflection, grief, struggle, correction, disappointment, and reality. Alam niyo po, dito sa death na to, mag-grow ka. Sa death na to, madami kang may experience at learning experience. Tama po ba? Na ayaw natin, pero tatatag ka. Ito pala yun. At ano po ba ang sabi? Babalik lang ako. A wise person thinks a lot about death, while a fool thinks only about having a good time. Lord, masama bang magkaroon ng good time? Hindi. Pero ano mas pipiliin nyo po na laging ilagay sa isip? Death or good time? Ano mas laging ilalagay nyo sa isip nyo? Death or good time? Good time. Tama po ba? So nakakalimutan natin yung reality na temporary lang lahat ng ito. Amen po ba? Nakakalimutan natin na saglit lang ang buhay natin. Tama po ba? Nakakalimutan natin, mga kapatid, na ang buhay natin, meron tayong eternal life. Tutuloy ko lang po. Sabi diyan, better to be criticized by a wise person than to be praised by a... Kasi lolokohin ka lang ng fool, ay napakagaling mo, napakabait mo naman. Pero hindi, para lang mag-benefit siya doon. But a wise person will correct you, will rebuke you. Bakit? Dahil love ka nun. Tama po ba? Parents, bibigyan ko lang po example. Bakit yung kinokorek ang anak nyo? Because you love them, right? Kukorek mo kasi ayaw mo sila mapahamak. At tayo po ay children of God. We are children of God. May ama tayong nasa langit. So dahil mahal tayo ng Diyos, iko-correct tayo ng Diyos. Alam niyo po, the good time represents pleasure, comfort, entertainment, distraction, and temporary enjoyment. Ang bihira. Masama po ba yan, Pastor? Hindi. Hindi po siya masama. Pero dapat hindi tayo dyan nakatuon. Kasi hindi laging masaya ang buhay. Tama po ba? Alam niyo po, ito ang tinuturo ng society. The society is teaching us, my body, my rules. Narinig niyo na po yan. Ba't ka nangingilam? Katawan ko to. Kung anong gusto ko ilagay. Wait, hindi mo yan katawan. Si Lord ang may-ari niyan. Tama po ba? Hindi tayo ang may pag-aari nito. Si Lord. Ano pa sabi? Protect your peace. The people today are so opinionated. Tama po ba? Paano opinionated? Ang daming pinaniniwalaan. At yung pinaniniwalaan na yon, kala nila tama sila lagi. Pero sino lang ang truth? Na kay Jesus. Nasaan ang truth? Nasa Bible. So pag naintindihan natin, protect your peace. Bakit? Kasi wala naman akong tinatapakan eh. This is so dangerous, mga kapatid. Pag ito na ang nilalagay natin sa isip natin, mapapahamak tayo. Bakit?
sometimes what we call peace is actually avoiding the truth. Wala naman akong tinatapakan eh. Wala naman akong ano eh. Ito ang gusto ko eh. Ito ako eh. Pero lagi mong tinatakasan na yung truth. Alam niyo po, ito pa po. A wise person accepts truth even when it hurts. Ito yung katotohanan eh. Masakit. Pero Lord, susunod ako. Masakit eh. Pero susunod ako. At hindi lang po yan, sabi, the wise person lives with eternity in mind. Kapatid, pag kinumpare mo ang eternal life at lifetime, saglit lang ang lifetime. Saglit lang yun. Bakit saglit lang? Pwede tayo mabuhay ng 50, 60, 70. Salamat ka kung may maabot pa ng 70. Tama po ba? Sa panahon namin, sa edad namin, sa generation namin, may mababalitaan ako, 30, 35, 40. So, saglit lang ang buhay, mga kapatid. Tingnan natin yung eternity. Mas matagal tayo doon. Amen po ba? This is wisdom. Alam niyo po, a good reputation requires wisdom. Kung gusto mo magkaroon ng good name, gagawin mo yon, yung integrity, credibility, trustworthiness. Diba? Gusto mo yun eh. Gusto mo na maging maayos ang buhay mo. Gusto mo may good name ka. At hindi lang po yan, to build a good reputation, you need to have, ano daw po yung una? Good name. Second. At ito yung third na nakalagay sa Ecclesiastes. Faith in, parang napaka-basic naman nung dulo, pastor. Lahat naman ng Christian dito may faith. Lahat naman dito naniniwala sa Diyos. Amen po ba? Naniniwala ka. Tingnan po natin. In verse 13, accept the way God does things. For who can straighten what He has made? Ano daw po? Crook. Kung nakabend, binend ni Lord. Kailangan mong mag-trust kay Lord kasi merong sovereignty si Lord. Amen po ba? Bibigyan ko lang kayo ng example. Meron sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Tama po ba? Nangyayari na experience natin, hindi natin kontrolado. Ito yung experience namin mag-asawa. Yung asawa ko, tama po ba pag kinikwento ko sa inyo, may sakit siya. Na-diagnose po siya na may endometriosis. At ito yung sakit na to ay bago sa henerasyon na to. At yung endometriosis ay close siya sa cancer. At may stages po yon. Ang stages nun, isipin niyo po, 1, 2, 3, 4. Pang-ilan asawa ko? Pang-4. Grabe. Pinakamalala. Pag tinanong mo ang doktor, tinan niyo po sasabihin ko lang, accept the way God does things. Pag tinignan niyo po, tinanong ang doktor, ano nangyari? Bakit nagkaroon ng ano? Ano yung root cause? Ang sasabihin ng doktor, pwedeng genetics, pwedeng diet. Parang sa loob-loob nila, hindi ko din alam. Ito ay bagong sakit. Ngayon mapapatanong ako sa Diyos, tama po ba? Lord, bakit ko to na-experience? Bakit namin na-experience to? Di ba unfair naman? Yung iba, okay naman eh. Yung iba, tama po ba? Pero ito yung sovereignty ni Lord. Pinagamot, isipin niyo po yung gamot niya every month, 11,000 tutusukin. 11,000. Para lang masuppress, hindi to cure, hindi pagagalingin. And napagod na kami kasi physically, mentally, at ano daw po yung sumunod? Nakakapagod. 11K a month? Saan ako kukuha nun? Nakakapagod. At sabi ko, hindi. Magkaroon tayo ng faith kay Lord. Last year, October, inoperahan po ulit siya. Twice na yon. Pangalawa na po niya. Second na operation niya yon. At pagod na kami mag-asawa. Sabi ng asawa ko, pagod na ako. Kung pwede nga, pag-pray mo na lang kay Lord, mamatay na ako eh. Ganun nakakapagod. It's so tiring, pero sabi ko, may faith ako kay Lord eh. Ang pangit ng sitwasyon ko, hindi ako okay. Pero may faith ako kay Lord. December, kapag nagpa-check ka at hindi lumaki yung bukol, sinagot tayo ng Diyos.
Sa tingin niyo po ba, sasagutin ako ni Lord? Alam niyo po, December up to now, hindi po lumalaki yung bukol niya. Walang gamot. Would you imagine that? Ito yung faith na dapat meron tayo sa Diyos. Impossible situation, pero kay Lord possible yan. Sasabihin mo, pambira, si Lord ang bahala. Yan ang sagot ko. Si Lord ang bahala. Bakit po natin pinag-uusapan yan? Ito ang tanong ko sa iyo. Who is God to you? Sino ba si Lord sa buhay mo? Kilala mo ba si Lord talaga? O kilala mo lang siya dito pag uma-attend ka kapag Sunday? May relasyon ka ba sa Diyos everyday? O dito ka lang pag Sunday? Alam niyo po, lagi natin naririnig, we know Him as a provider. Tama po ba? Always there to provide for us. Hindi lang yan, siya ay katulad ng testimony namin. Sabi ng doktor, tuwan-tuwa yung doktor namin. Bakit? Pambira, nasagot sa diet. Nag-diet po kami dalawa Nasagot sa diet, hindi siya makapaniwala. Kasi, ito pa po malupit dyan. Nagpa-check po kami last month, first week, pagka-check, 2.6 cm na yung bukol. So, lumaki. So, after a week, nagpa-check ulit, naging 0.8. Gusto nyo po ng pruweba? Meron po kami. Papakita ko po sa inyo na mabuti ang Diyos. Alam nyo po, healer si Lord, deliverer. Kapag kailangan mo na ng tulong, iingatan ka niya, sasamahan ka niya. Faithful, po? Pag may kailangan kang kausap, nandyan siya. At hindi lang yan, tagapagligtas mo. Ngayon kapatid, ito ang tanong ko sa iyo. Kilala mo ba si Lord diyan sa mga bagay na yan? Konti na lang. Na-experience niyo po ba talaga si Lord sa mga bagay na yan? Alam niyo po, sabi sa Psalms 105, "For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation." Ano pong gusto mong ipakita dito? Ito po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kung mabait si Lord kila David, Isaac, Jacob, Abraham, si Lord mabait din sa atin. Kung kaya niyang gumawa ng miracles noong panahon na yon, kaya din niyang gawin ngayon. At gusto ko pa itong patunayan sa iyo, kapatid. Kilala mo si Moses, tama po ba? Ito ang best example na lang. Bakit best example ang Israelites? The story of Israel reveals the reputation of God. Ito ang Diyos mo, kapatid. Pakinggan niyo po ako. This is your God. Ito yung may faith ka. Ito yung reputasyon ng Diyos. Siya po ay, He delivers. Bakit? Inalis ni Lord ang Israelites sa Egypt. Bakit? Kinakawawa Ano pa sumunod? He provides. Wala silang makain sa wilderness. Ano kinain nila? Mana. He provides. Tama po ba? Hindi lang He provides, He protects. Gumigera sila. Sinong nananalo? Ang Israelites. Tingnan niyo po, ano pa? He guides. Nasa wilderness sila, hindi nila alam ang gagawin. Anong ginawa? Merong sumasama sa kanila. Wow! At hindi lang yun, He forgives. The Israelites are so stubborn, mga kapatid. Sobrang tigas ng puso, kinokorek, ayaw makinig. Pero anong gagawin ni Lord? Patatawarin paulit-ulit. At hindi lang yan, He fulfills promises. Kung may promise si Lord sa'yo, mangyayari yun. Kailangan mong maniwala at magtiwala sa Diyos. Lord, promise mo magiging maayos ang family namin. Sasamahan ka ni Lord. Lord, may sakit ako Pagagalingin ka ni Lord. Lord, may depression ako ngayon Aayusin ni Lord yung isip mo. Yan yung promise niya sa'yo Alam niyo po, real faith is trusting Him in every, sabihin nga po natin, in every
season. Kung yung season mo ngayon ay pangit na season, kapatid, kasama mo pa din si Lord. Mag-trust ka lang kay Lord. Kung yung season na to, failure, kapatid, may success dyan. At tingnan nyo po ito, dito ako na-touch. Sa Bible, pansinin nyo po ito, sino ang pinaka naka-experience ng masakit sa Bible? Sino po? Alam na lahat. First service, alam ng first service, si Job. Second service, si Job. Kakayanin nyo po ba yung experience niya? Walang taong may kaya. Ang sakit po nun. Pero ito ang sinabi ni Job. Tingnan nyo po. Ito ang pinaka touching na sinabi niya. God may kill me. Tama po ba? Pwede kunin ni Lord ang buhay natin in an instant. Ngayon, mamaya, bukas, pwedeng kunin ni Lord. Ano sabi ni Job? God may kill me, but still I will trust. Kaya mo to, kapatid? Lord, nandito ako sa broken situation ko. Nandito ako sa lowest point ng buhay ko. Pero magtitiwala pa din ako sa iyo. And offer my defense. Lord, ito ako eh. Basta samahan mo na lang ako. Magtitiwala ako sa iyo, Lord. Magtitiwala ako. Alam niyo po, faith that depends only on good times is fragile. Kapag sa buhay na to, gusto mo lang good time, pupunta ako church kasi maganda kantahan. Pag ayaw ko, ayoko, bahala na yan. Fragile. Pag hindi okay yung family ko, magulo ang family ko, ayoko na maniwala sa iyo, Lord. Fragile. Kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi smooth sailing. Paulit-ulit na kami dito. Tama po ba? Kailan ba naging smooth? Pero masaya lang. Bakit? Kasama mo si Lord. Yun lang. Wala akong masasabi sa inyo. Mayaman ka ba, Pastor? Hindi. Pero kasama ko si Lord. Yung yaman mo, mayaman ang Diyos ko. Nagpapagaling ka, St. Luke's, mas magaling ang doktor ko, si Lord. Tama ba? Kapatid, bakit ko paulit-ulit sinasabi to? Baka nakakalimutan mo na. Baka nakakalimutan mo na sa buhay mo kung sino si Lord sa buhay mo. Alam niyo po, a good reputation should point people to God. A good reputation should point people to God. Kapatid, ang buhay natin, sana, I pray, na nakikita si Lord sa buhay natin. Nakikita sana. Alam niyo po, unbelievers may never read the Bible. Di na. Totoo naman, tama po ba? Maniniwala ba sila? Magbabasa ba sila? Sino ang nagbabasa? Tayo. Hindi sila magbabasa ng Bible. Pero ito ang babasahin nila. But they will read our reputation. Sino ka ba talaga? Pag wala ka sa simbahan, wala ka sa presensya ng Diyos, sino ka? Nagpapatuloy ka ba sa maganda? O pinagpapatuloy mo yung good times? Kaya ito ang iiwan ko po sa inyo sa oras na ito, sa hapon na ito. Ito ang gusto kong i-meditate po nating lahat. Ito yan. How will they describe you? Kung titingnan ka din ni Lord, paano kayo di-describe ni Lord? Good and faithful servant? Ikaw ba yun? O sana wag ganito, kapatid. Yan. Si sister, si brother. Ay, chismosa yan eh. Ay, ano yan, reklamador yan eh. Ay, ano, gumagawa ng kasalanan yan eh. Sana hindi ito yung brand natin. Tama po ba? Naiintindihan niyo po ba? Sana hindi ito yung brand natin. Pag nakita ka, ito ang sasabihin ng tao, Christian to. Tunay na Christian to. Maniniwala ako.
ito ang ending ko lang po sa inyo na iiwan. How will they describe you? Ano ka ba? Sana maganda po. Amen po ba? Good reputation. Sige po, pwede po ba tayo lahat tumayo? To build a good reputation, you need to have, ano daw po yung una? Good name. Second, wisdom. And third, faith in God. Tatlo lang, kapatid, para magkaroon tayo ng good reputation. At ilalagay natin yung trust natin kay Lord. Amen po ba? So let's worship the Lord. Hallelujah. Once again, church, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Come on, lift those hands and say, Lord, I will put my trust in you, oh God. Hallelujah. Hallelujah, God. We worship you. We worship your name. And all together we sing, Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me. Hallelujah, come on, lift your voice around me, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will, come on, sing it out. I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Hallelujah. We will not be shaken, oh God. Hallelujah. Come on, open your mouth. Lift your voice. We praise your name. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And now we sing, Holy, there is no one like you. Come on, church, sing it out. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Today, brothers and sisters, hindi po ako nagpa-altar call first service. Pero nililid ako ni Lord ngayon dito eh. If you are in a fragile situation, tight situation, hindi mo maintindihan, hindi ko alam anong gagawin ko, Lord. Come to the altar of the Lord. Lord, may sakit ako eh. Gusto ko lumapit sa'yo. Come to the altar of God. The presence of the Lord is here. Huwag po kayong mahihiya. Kung dito pala gusto mo ng good reputation, Lord, gusto ko ng second chance. Come to the altar of the Lord. You need to believe and be transformed. Come. Sige lang po. Ito yung faith mo eh. Hindi, Lord, naniniwala ako eh. Gusto ko ayusin eh.
Gusto kong magbago eh. Lord, gusto kong gumaling ako, Lord eh. Lord, gusto kong maging maayos ang pamilya ko eh. Lord, ayokong hawakan ako ng depression. Kung ikaw yon, kapatid, come. Hindi yan weakness. Ang strength mo ay nanggagaling sa Diyos. The Lord is here. Gusto ni Lord mag-minister sa puso mo. Gusto ni Lord na may magbago sa buhay mo paglabas dito. Lord, we humble ourselves to you today, Lord. Lord, we are not worthy, Panginoon. Hindi kami worthy, Panginoon, para iligtas mo kami, Panginoon. We are so stubborn, Panginoon. Pasaway kami, Panginoon. Pero Lord, naniniwala kami na Lord, pag nagpakumbaba kami, Lord, sasagutin niyo po kami. Kapag lumapit kami sa iyo, Panginoon, sasagutin mo kami, Lord. Lord, kapag kumatok kami sa puso mo, Panginoon, hindi kami mag-fail, Panginoon. Bubuksan mo ang pinto, Panginoon. Yun ang paniniwala namin sa oras na ito, Panginoon. Kaya Lord, pour out your Spirit today in this church, Lord. Lord, we need you right now, God. We want more of your presence today, God, and less of us, Lord. Spirit of God, move freely. Hallelujah. We worship you, God. We praise your name. Jesus, our Father, Yahweh, Yeshua, the omnipotent God, the all-powerful God is here. Put your trust in Him. Have faith in Him. Come on, church. Open your mouths. Open your hearts today. Flow in this God. Flow. Spirit of the living God, come here. Divine power. We need your divine healing today. Shout your praise. Worship. Don't stop. Don't stop. Keep on praising. Keep on worshiping. Upon your love, it is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Lord, thank you for your presence today, God. Nandito ka, Panginoon. And Lord, ito lang ang hihilingin namin, Panginoon. We want a good reputation, Panginoon. Lord, gusto namin na pag tinignan mo kami, matutuwa ka, Panginoon, Lord.
And Lord, gusto namin ng integrity namin maayos, Panginoon. Yung credibility namin, Lord, katiwa-tiwala kami. Yun ang gusto namin, Panginoon. Yun ang kayamanan namin. At ang kayamanan namin, Panginoon, ay Ikaw, Panginoon. Mayaman na kami kapag kasama ka namin, Panginoon. And Lord, Ikaw ang source ng lahat, Panginoon. You can provide, you can heal for us, Panginoon. Ikaw kaya magpagaling, Panginoon. Kaya naniniwala kami na kapag kasama ka namin, Panginoon, sapat na po ito, Panginoon. At Lord, naniniwala ako sa lahat ng taong pumunta dito sa iyong altar, Panginoon. Katatagpuin niyo po sila. Lord, may babaguhin ka. Uuwi silang may dala, Panginoon. Uuwi silang punong-puno ng kagalakan, Panginoon. Uuwi silang punong-puno ng presensya mo, Panginoon. Naniniwala kami doon, Panginoon. Hindi masasayang ang pagpunta namin sa simbahan na to dahil nandito ang presensya mo, Panginoon. And Lord, give us wisdom, Panginoon, to do what is right, Panginoon. Yun ang gusto namin, Lord. Gusto namin ng righteousness, Panginoon. Gusto namin, Lord, na malugod ka sa lahat ng gagawin namin every single day, Panginoon. Yun ang gusto namin. At Lord, ito ang dulo. Gusto namin, Lord, yung faith namin, hindi na fragile, Panginoon. Firm na ito, Panginoon. Kasi yung foundation namin, Lord, nasa iyo na kami. Nasa iyo na kami, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Sa lahat ng tao ngayon, sa oras na to, Lord, nang kailangan ng kagalingan, pagalingin niyo po sila, Panginoon. In Jesus' name. Lord, sa mga taong kailangan ng provision, Lord, Ikaw ang mag-provide sa pangalan, Panginoon. Sa pamilyang magulo, Panginoon, Ikaw ang magbibigay ng peace in Jesus' name, Lord. Kung wala mang peace ang isip namin, Lord, yung depression, anxiety, tatanggalin mo to in Jesus' name. Lord, naniniwala kami na yung Spirit mo, Panginoon, at there is power in your name, Jesus. Your name is so powerful and mighty, Lord. Kapag sinasambit namin ang pangalan mo, Panginoon, may miracle na mangyayari, Panginoon. At naniniwala kami, Lord. Lord, maraming salamat, Lord. Ang buhay namin ay inaalay na namin sa iyo, Lord. At Lord, ito ang bibigkasin din namin, Panginoon. Ikaw na ang pipiliin namin lagi, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ikaw lang ang ino-honor namin. All the honor, all the glory, all the adoration belongs to you, our God, Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, everybody shout, Amen.